Sa gitna ng sigalot, sa gitnang silangan, gustong pahupain ng Estados Unidos ang bakbakan sa Iran. Pero balak din itong magtayo ng pasilidad ng bala, hindi lang sa lokasyon ng gera kundi pati sa Asya. Damay ang Pilipinas sa produksyon ng ammunition, pero sa gitna na nagtataas ang presyo ng petrolyo, sabi ng isang grupo, hindi raw ito ang solusyon. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Pahupa na, US President Donald Trump kinukonsiderang i-wind down ng kanilang operasyon laban sa Iran. Pilipinas, posible raw tayuan ng ammunition facility ng Estados Unidos. Makabayan Block, agad na bumelta. Ginagawa raw tayong bodega ng bala. Exclusive! Kumpanyang iniuugnay kay Candaba Mayor Rene Maglangke. May mga questionable umanong transactions sa isang major Pampanga contractor. Palace Press Officer Claire Castro, handa raw makipagdebate kay VP Sara Duterte. Selfish daw? It's a win for the country's conservation. Philippine deer muling namataan sa Marinduque matapos ang ilang dekada. At Hollywood icon Chuck Norris pumanaw na. Pinag-iisipan daw ni US President Donald Trump na i-wind down na ang military operations ng Washington sa Iran. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na malapit na raw makamit ng US ang kanilang objectives sa gitna ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Kabilang daw rito ang pagwasak sa military forces ng Iran at ang pagtitiyak na hindi ito makakakuha ng nuclear capability. Panawagan din ni Trump sa mga karatig bansa ng Iran na kinakailangang bantayang maigi ang Strait of Hormuz. Sa ngayon, ito umano ang strongest indication mula kay Trump sa planong tapusin ang gera laban sa Iran. Maglulunsad ang isang US-led defense partnership ng bagong programa sa missile at drones at posibleng magtayo ng ammunition facility sa Pilipinas. Ang 16 na bansang miyembro ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience ay nagkasundo rin na palakasin ang produksyon ng weapons sa rehiyon. Kabilang dito ang pagbuo ng missile components kasama ang Japan at kooperasyon sa military drones sa buong Asya. Pinag-aaralan din ang pagtatayo ng pasilidad sa Pilipinas para sa pag-assemble ng ammunition na gamit ng aircraft at military vehicles. Layunin nito na mapalapit ang produksyon ng military equipment at maiwasan ang supply issues. Tutol ang Makabayan Block sa planong pagtatayo ng ammunition facility ng Amerika sa Pilipinas na anilay magdadamay lang sa bansa sa digmaan. Babala ng grupo, posibleng gawing target ang Pilipinas at mas maging dependent pa ang bansa sa foreign military strategy. Iginit din nila na hindi dapat gawing negosyo ang produksyon ng armas habang hirap ang mamamayan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Nanawagan ng grupo sa Administrasyong Marcos na harangin ang plano at isapubliko ang lahat ng kasunduang kaugnay nito. Nagsagawa ng isang bilateral maritime cooperative activity ang mga tropang Pilipino at Estados Unidos sa ilang parte ng Manila Bay at katubigan ng Mariveles, Bataan.
Dinaluhan ito ng Armed Forces of the Philippines kasama ang United States Indo-Pacific Command at ng Philippine Coast Guard. Ayon sa AFP, layo nitong mas palakasin ng interoperability ng dalawang bansa at mas palakasin ang suporta sa maritime security sa teritoryo ng Pilipinas. Kasama sa mga sumaling Philippine assets ang BRP Gabriela Silang ng PCG at ilang sandatahang lakas ng Pilipinas, pati na rin ang USS Blue Ridge ng US Navy. Paninindigan ng AFP, nananatili silang committed sa pagbuo ng malakas na defense partnerships para sa maritime interests ng bansa. Patuloy na umaaray ang mga Pinoy sa back-to-back na jumbo oil price hike. May ilang nag-a-adjust na sa kanilang daily lifestyle para makaiwas sa dagdag na gastusin. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ches Sulit. May karagdagang araw ang work-from-home setup ni Christian, isang investment banker. Kung dati 3 araw ang on-site work nila sa office, binawasan na ito ng 1 pang araw. Kasunod kasi ng big-time oil price hikes dulot ng krisis sa Middle East, nagpatupad na rin ng energy-saving measures ang maraming industriya. Naghanap na rin siya ng alternative mode of transportation, mag-e-bike. Really, I would prefer that I would drive to my office because it's safer. But because of the oil price hikes, I found myself being forced to do it because it's really expensive to gas up. Para sa kanya, mas tipid din ito kaysa sa pag-commute gamit ang ride-hailing apps. Umaabot na raw kasi sa 250 pesos ang ginagastos ni Christian sa pagbiyahe kada workday. Para naman sa motoristang si Adrian, mas bihira na lang daw siyang lumalabas for leisure. Back then, when I drive, usually you would run maybe 50 to 60 kilometers per hour on average sa EDSA. But since I'm driving a sedan, more often than not, I'm having a slower pace. So I think I'm averaging 40 kilometers per hour. That's to decrease my consumption in gas. Hiling ni Adrian, sana ipatupad ang price cap para sa produktong petrolyo. When it comes to decrease, right? So it's very, it's not often, yeah. So sometimes even the price drops ranges from only a peso or 2 pesos. Una na rin sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis dahil sa oil deregulation law. Kaya wala pang kapangyarihan ng DOE na magpataw ng price cap para sa langis. Expected naman ni Christian at Adrian na habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, paakyat din ang presyo ng pang-araw-araw na bilihin. Kaya panawagan nila, sana ipagpatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor sa problemang hindi kontrolado ng karaniwang Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Ches Sulit, Billionaire News Channel. Tiniyak ng Department of Agriculture na stable ang supply ng pagkain sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang inventory at ani hanggang Hunyo o Hulyo. May sapat na supply ng bigas na may buffer stock na kayang tumagal daw ng 10 araw para sa buong bansa. Sapat din daw ang gulay, karne, asukal at sibuyas dahil sa ani at imports. Posible lang ang kaunting pagtaas ng presyo dahil sa mas mahal na transport at freight costs. Shock ang marami matapos bumagsak ang Philippine peso sa panibagong all-time low ngayong linggo. 60 pesos and 10 centavos kada dolyar. Sa gitna yan ng geopolitical tensions tulad ng gulo sa Middle East. Kaunting backgrounder lang. Alam nyo ba na batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, noong 1940s hanggang 1960s, 2 piso lang ang palitan sa dolyar? And steadily, nagpatuloy na ang depreciation nito over the years dahil sa maraming economic, political at external factors na hanggang sa ngayon nga ay ma-breach na itong 60 pesos. Ngayon, sabi ng ilang economists, may upside naman daw ang mahinang piso. Una, exports. Kapag mas mura ang Philippine goods abroad, mas competitive tayo. Pangalawa, remittances from overseas Filipinos. Kapag mas mataas ang dolyar, theoretically mas malaki ang halaga ng padala nila galing abroad. May epekto din sa turismo dahil ang impression ay mas gusto ng foreign tourists na magpunta sa Pilipinas dahil mas mataas ang value ng pera nila dito. Pero eto na nga ang plot twist. Sabi ng Ibon Foundation, hindi ganun kasimple yun. Una, yung exports.
Dahil net importer ang Pilipinas, ibig sabihin mas marami ang ini-import nating produkto galing sa ibang bansa kaysa sa ini-export natin sa ibang bansa. Pangalawa, yung OFWs. Yes, mas mataas ang halaga ng dolyar na pinapadala sa Pilipinas. Pero kung tumataas din ang presyo ng goods na bibilhin ng kanilang mga kaanak sa Pilipinas, maaaring na-offset lang or worse, negated lang din. At dito, pumapasok yung biggest issue, ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapag mahina ang piso, mas mahal ang imported goods gaya ng langis, bigas at iba pa. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang kuryente at tubig, mas mahal ang pamasahe. At ayon sa Department of Economy, Planning and Development, inaasahang aabot sa 4.5 to 5.1% ang inflation rate. Higit doble yan ng naitala noong January at February 2026. At ngayong darating na linggo, isa na namang round ng oil price increase. Tandaan natin na oil is priced in dollars. So kung mahina ang piso, mas mahal pa ang langis. Double whammy. So ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno, partikular ng BSP, para hindi lalo bumagsak ang piso? Una, pag-intervene sa forex market. Nagbebenta ng dollar reserves ang BSP para maging smooth ang galaw ng piso. Hindi para baliktarin ng trend, kundi para hindi maging biglaan ang pagbagsak. Pangalawa, interest rate policy. Pwede nilang taasan ng interest rates. Babagal ang economic activities pero makakatulong para itim ang inflation. At pangatlo, pagpapalakas ng dollar inflows. Umaasa ang ekonomiya ng bansa sa OFW remittances, BPO revenues at foreign investments. Kaya sa mga nagtatanong, normal ba ang pagbaba ng halaga ng piso? Sabi ng BSP, yes. Market-driven kasi ito. Sabi ng ibang economists, may benefits din naman. Pero sabi ng iba, kulang ang ganitong paliwanag. Kasi sa huli, hindi naman markets ang nagugutom. Hindi markets ang bumibili ng pagkain. Hindi markets ang nagbabayad ng kuryente, tubig at pamasahe. Confrontation yarn? Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Up for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang ang hindi lalaban dito kay kay Lovely. Sa akin pa kaya. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Diba? Usap kami. Anong plano mo sa pagiging presidente mo? At tatanungin ko siya, bakit ka laging fake news? Ganon. Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with a DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag kaparamihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran. Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Leni at that time, kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Meron siya ibang programa. Diba?
Kahit ang liit ng budget niya, wala pa siyang confidential funds noon. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggat walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama, hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlinlang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisirit na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Pero paninindigan nito, hindi siya DDS. Sinisi ng COMELEC ang anilay vintage election laws kung bakit inabsuelto nila si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa hindi deklaradong detalye ng kanyang 75 billion pesos na halaga ng campaign donations noong 2025 national elections. Yan ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Sa gitna ng mainit na diskusyon hinggil sa kamakailang pag-absuelto ng Commission on Elections kay Senator Rodante Marcoleta sa inamin nitong pagtago sa 75 million pesos na campaign funds noong nakalipas na halalan, muling iginiit ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na ang kanilang 6-1 decision ay nakaangkla lang sa batas na tinawag niyang vintage. Sang-ayon siyang may loophole ang 1985 Omnibus Election Code dahil makakalusot umano ang mga kandidato sa maagang pagtanggap ng campaign funds. We have time and again mentioned that because they say that the spirit of the law is to prevent those things. Accepting patronage politics and accepting contributions from people actually with government contracts. But you know, the laws, the rules have evolved. Dagdag pa ni Bulay, ang ilang probisyon sa naturang batas ay matagal na ring na-decriminalize. Kabilang na ang Section 109 na nag-aatas sa lahat ng kandidato na magsumite ng buo at itemized na Statement of Contributions and Expenditures. In an amending law, repealing law that was passed in 1991, decriminalizing all those sections, 107, 108, 109 till 111, decriminalizing it. Because you're familiar, Willard, with election offenses. They are criminal offenses in nature, correct? Yes. Do you know that? Yes. By taking them out of Section 262, by taking those sections, 107, 109, 111, from Section 262 of the Omnibus Election Code by Republic Act 7166, those violations are no longer criminal. Sa isang panayam noong nakaraang taon, nabusisi ang senador tungkol sa hindi pagkakatugma ng kanyang idineklarang campaign spending na nasa halos 140 million pesos. Gayong zero ang inilista niyang contributions at halos 52 million pesos lang din ang kanyang idineklarang net worth. Anya, ilang personalidad ang nag-donate sa kanyang kampanya bago pa ang campaign period pero nakiusap na manatiling anonymous na kalaunay pinangalanan din niya. Una na rin ginamit na depensa ni Marcoleta sa kasong ito ang 2009 ruling ng Korte Suprema na ang isang personalidad na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay matuturing lang na kandidato sa pagsisimula ng campaign period. Isa rin ito sa pinagbasehan ng COMELEC sa kanilang pasya. Ang problema pa, ang Supreme Court merong jurisprudence, yung Penera. Familiar ka doon that an aspirant is only a candidate during the start of the campaign period, which allows him to do whatever he wants before the campaign period because we have no jurisdiction over his person, him being not a candidate yet.
Dangerous precedent naman kung ilarawan ng election watchdog na kontradaya ang desisyon ng COMELEC. Ayon sa convener nitong si Danilo Araw, maling mensahe ang hinahatid nito sa publiko kung saan tila useless document na umano ang SOSE. It sends, very good signals for the rich and powerful that they can get away with fraud. They don't really need to properly disclose their donors as long as they request anonymity and for as long as they do so before the beneficiaries of the donation become candidates. So before the campaign period, you have to make your submission. So again, it's very, very telling of the kind of elections that we will be having in 2028, which is very unfortunate. Sa kabila ng kamakailang resolusyon, meron pa naman daw nakabinbing complaint ang kontradaya sa COMELEC laban kay Marcoleta hinggil pa rin sa kanyang inihaing SOSE. Bagaman wala pa raw update tungkol sa reklamo, umaasa silang maayos itong maaasikaso. Kung maaari, nais pa nilang maisa publiko ang magiging pagdinig kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Exclusive! Kumpanyang iniuugnay kay Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. May mga questionable umanong transaction sa isang major Pampanga contractor. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa C5 Kalayaan Avenue. Maluwag ang daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes. Sinita ng Anti-Money Laundering Council ang construction companies ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke at negosyanteng si Noel Cruz. Lumobo kasi sa mahigit 750 million pesos ang mga questionable transaksyon sa pagitan ng dalawang kumpanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Manimbay. Aabot umano sa 51 checks worth 158.2 million pesos ang inisyu ng kumpanyang Santo Cristo Construction sa Global Crete Builders mula 2019 hanggang 2022. Ayon yan sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pagmamayari ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke ang Global Crete na una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakuha ng 46 government infra projects worth 3.4 billion pesos mula 2018 hanggang 2025. Samantalang ang Santo Cristo na nakakuha ng 7 billion pesos worth of infra projects sa Pampanga mula 2016, pagmamayari naman ni Noel Cruz, ang ama ng influencer na si Jamie Cruz. Ayon sa AMLAC, hindi provided ang nature of transactions ng Santo Cristo at Global Crete, pero kapansin-pansinan nila na bigla itong lumobo pagputok ng 2023 hanggang 2025. Kung susuriin ang datos sa transparency portal ng DPWH, ito ang mga kaparehong taon kung kailan bigla ring lumobo ang allocated projects na na-award sa Santo Cristo sa lalawigan ng Pampanga. Mula sa 5 projects worth 146 million pesos noong 2022, bigla itong pumalo sa 21 projects worth 1.5 billion pesos sa kasunod na taon. Umakyat pa ito sa 18 projects worth 1.6 billion pesos noong 2024. Bumaba ito ng bahagya sa 9 projects worth 1 billion pesos noong 2025 kasunod ng mga investigasyon sa flood control scandal. Kung titingnan pa ang datos mula sa sumbong sa Pangulo, 18 flood control projects worth 1.6 billion pesos ang ipinagawa ng kumpanya noong 2024. 16 dito matatagpuan sa Candaba kung saan mayor si Maglangke. Base pa sa investigasyon ng AMLAC, tumanggap din daw ang Global Crete ng dalawang identified transactions worth 334.3 million pesos at 260.6 million pesos mula sa Santo Cristo, kung saan ang nakalagay na nature of transactions ay collections from business flood control project at collection from construction project. Una nang pinuntahan ng Billionaire News Channel last year ang tatlo sa mga flood control project ng Santo Cristo.
tatlong magkakahiwalay na kontrata worth 144.7 million pesos each o may kabuuang 579 million pesos ang naturang mga proyekto. Mahigit isang taon pa lang umano itong tapos, pero ilang beses nang gumuho ayon sa mga residente. Bumaba ka ba dito, kuya? Bumaba ka dito? Hindi naman, pag pag may nasisira na yung ilog na pag nabubutas, ganyan, may nabubutas. Diyan, sa kabila, pagka may bumibigay na mga ng ilog. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na kasama sa freeze order ng Court of Appeals sa assets ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang isang insurance policy, isang Land Cruiser at 6 na bank accounts ni Maglangke at ng kanyang anak na si Macy. Nakapagtala ang AMLAC ng 2.8 billion pesos worth of encashments ng Global CREIT ni Maglangke mula 2023 hanggang 2025 at may recorded checks din daw na inisyu ang ilang Diskaya companies papunta sa Global CREIT mula 2018 hanggang 2022. Hiningi ng Billionaire News Channel ang komento ng pamilya Maglangke kaugnay ng freeze order petition pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Inililihis lang daw ni Vice President Sara Duterte ang usapin tungkol sa mga isyu sa halip na sagutin ang mga paratang sa kanya. Ayon yan sa isang human rights lawyer. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Nababahala si human rights lawyer Dino De Leon sa ugaling ipinapakita ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment complaint laban sa kanya. Bilang isa sa counsel ng second impeachment case, importante para kay Attorney De Leon ang paliwanag ng pangalawang pangulo sa mga ibinabatong aligasyon. Sa halip na mag-explain, inililihis niya ng kampo ni VP ang usapin. Hindi naman sinagot kung ano yung mga aligasyon. Bumalik na naman sa teknikalidad. Ang sinabi, wala daw ultimate fact na allegation. Alam niyo po, ito po yung mga attempt na, and ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating diversion, yung tinatawag nating muddling of the issues. Matagal na rin aniya ang usapin ng confidential funds, pero hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot dito sa kabila ng matitibay na ebidensya. Binigyan din ni Attorney De Leon na tinatago pa rin hanggang ngayon ang joint bank accounts ni VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng paulit-ulit na hamon na ipakita ito. Inaasahan ni Attorney De Leon na magsusumite ang House Committee on Justice ng subpina sa mga dokumento kabilang ang joint bank statement ng mga Duterte. Dagdag pa niya, hindi rin dapat magpatinag ang mga kongresista sa anunsyong pagtakbo bilang Pangulo ni VP Sara sa 2028 national election. I am alarmed that we allow such kind of impunity in this country. It's high time that we hold Sara Duterte into account for all her transgressions in this country. Naniniwala din si Attorney De Leon na hindi dadalo sa nakatakdang impeachment hearing sa March 25 si VP Sara. Pupusta ako dyan. Hindi yan darating, pero kung darating siya, hindi niya sasagutin ang mga tanong. Bagkus, ililihis na naman at magagalit at sasabihin politika lamang ito. Una nang kinumpirma ng VP Sara Camp na natanggap na nila ang imbitasyon ng House Justice Committee. Samantala, plano ng kilusang makabansang ekonomiya na magtayo ng People's Court sakaling makarating sa Senado ang impeachment case. Ayon kay KME Chairman Jimmy Regalario, bubuuhin ito ng mga dating maestrado, church members at akadim para tiyaking hindi mababaliwala ang interes ng taong bayan sa Senado. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Destabilizer daw si Attorney Levito Baligod kung ang kahulugan nito ay naglantad siya ng nakawan at nagsumbong sa bayan. Inihayag yan ng abogado ng umano'y 18 ex-Marines kasunod ng mga akusasyong may pagtatangkang i-destabilize ang bansa matapos ang aligasyon nila ng cash deliveries kamakailan sa isang press conference. Kung ang sinasabi nila ay dahil nagsumbong kami sa bayan sa nakawan na ginagawa nila and the government is destabilized because of that, I will admit na destabilizer ako. Itinanggi rin ni Baligod na may kaugnayan siya kay Vice President Sara Duterte at kailanman ay hindi pa raw siya o sila nagkakausap ng bise. Entitled si Baligod sa benefit of the doubt ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson.
Pero aniya, kapag sinasabi na ang halos na 805 billion pesos ay dumaan lang sa isang kongresista na walang kinita o napunta sa kanya, masyado na itong bizarre. Tulad na lang daw ito ng kwento ng professor sa Netflix series na Money Heist, na nakapagplano ng malaking heist pero walang nakuha ni singkong duling. Iyan daw ang kung ituring niya ay absurdity ng kwento ng mga dating marino. Pinahintulutan ng Estados Unidos ang pansamantalang pagbebenta ng Iranian oil sa dagat sa loob ng 30 araw bilang tugon sa pagsiba ng presyo ng petrolyo. Inaasahang nasa 140 million barrels ang ilalabas sa merkado sa gitna ng supply disruptions dahil sa giyera sa Iran. Ayon sa US officials, layunin nitong i-stabilize ang presyo ng langis na lumagpas na ng $100 per barrel. Pero babala ng mga analyst, maaaring limitado ang magiging epekto nito hanggang hindi pa muling binubuksan ang Strait of Hormuz. Pumalag ang isang grupo laban sa planong palakasin ng coal imports ng bansa sa gitna ng global oil crisis. Babala nila, mas mapapahamak ang mga komunidad dahil sa carbon emissions. Mula rito, yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Band-aid solution lang daw kung tutuusin ang pagbangko sa coal importation kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis. Ayon yan sa grupong Youth Advocates for Climate Action Philippines o YACAP. Sa isang pahayag, sinabi ng YACAP na lumalayo lang ang Pilipinas sa layunin nitong makamit ang energy security. Dagdag ng grupo, maaaring lumala pa ang climate crisis dulot ng carbon emissions na manggagaling sa coal-fired power plants. Mula sa latest data ng Climate Risk Index 2026, top 7 ang Pilipinas sa most affected countries sa pagsusuri ng human and economic toll dulot ng extreme weather conditions. Base sa datos ng United Nations Development Program, 0.48% ang share ng Pilipinas sa global greenhouse gases as of 2020. Una na rin kasing iniulat na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-angkat ng coal para masiguro ang stable energy supply sa bansa. Sa gitna pa rin yan ng disruption sa imported oil supply dulot na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon naman sa Meralco Power Gen Corporation o MGen, suportado nito ang hakbang ng pamahalaan para palakasin ang energy security ng Pilipinas. Siniguro naman ng MGen na susunod ito sa requirements na ipinapataw ng gobyerno kaugnay sa coal inventory. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, layunin ng pamahalaan na itaas ang renewable energy share ng bansa sa 50% sa 2050. Kaya panawagan ng YACAP, palalimin ang community-based initiatives para magtayo ng sariling power source sa bansa at makamit din ang isang resilient energy industry. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel. Ilulunsad ng Munisipalidad ng Kalayaan ang tinawag nilang Patriotic Tours sa Pag-asa Island ngayong darating na Abril. Ayon kay Kalayaan Vice Mayor Maurice Albayda, layon umano nitong buhayin ang diwang makabayan ng mga bibisitang turista. Ikalawa lang anya sa priority ng kanilang ilulunsad na inisyatiba ang leisure travel dahil pangunahing layunin daw nito ay ang pag-assert ng sovereign rights ng mga Pilipino sa kanilang sariling teritoryo. Kabilang daw sa magiging tourist attractions ang pag-awit ng lupang hinirang habang nakatingin sa magandang view ng West Philippine Sea, pagbisita sa ating mga kababayang mangingisda sa Pag-asa Island at mga tropang Pilipino na nakapaligid sa Kalayaan Island Group. Walang katotohanan na itinaas ng 100% ng Land Transportation Office ang halaga ng pagpaparehisto ng sasakyan. Ito ang inanunsyo ng ahensya ngayong araw matapos kumalat ang ilang mga ulat na nagsasabing isinabay pa umano ito ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa LTO, nakabase raw ang vehicle registration rate sa batas at hindi raw ito itataas ng walang paunang anunsyo sa publiko. Ngayong Women's Month, ilulunsad ng SM Malls at Quezon City Government ang donation drive para sa Human Milk Bank ng Lungsod. Layo ng inisyatiba na makapagbigay ng tulong sa mga ina at sanggol na nangangailangan ng breast milk. Yan ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
Maraming paraan para makatulong sa kapwa, pero ang kababaihan ay may isang natatanging paraan na sila lang ang nakagagawa. To save human lives, ito ang pagbibigay ng gatas ng ina. Ang Quezon City Human Milk Bank ay tumatanggap ng gatas mula sa malulusog na ina na sobra-sobra ang gatas at maaring ibigay sa mga nahihirapang magpasuso o di kaya'y halimbawa ang ina ay binawian ng buhay sa panganganak o kaya mga baby na may sakit o nasa neonatal intensive care unit. Ang donated breast milk ay dadaan sa pasteurization sa Quezon City General Hospital at ilalagay sa storage ng Quezon City Human Milk Bank. Dito maaring kumuha ang mga inang nangangailangan. It will undergo a process of pasteurization process or heating process. And afterwards, the heating process, culture ulit of the milk. So pagka pumasa yun sa final culture ng milk, it will be stored and then it will be checked again prior to dispense ng milk. Dumadaan din sa masusing screening ang mga breast milk donors maging ang receiver ng gatas. Objective and subjective questions such as kung may history of tattoo, infections, So, yan yung first step. Next step is blood screening test. So, yung ating donors undergo blood screening test for free. So, we ask for prescription coming from their pediatrician. And we also check yung mga data, personal data ng mga nanay, invalidation, kung talaga sila ay legit na nangangailangan ng milk or hindi. Kasi may iba po nagbebenta kasi. Yeah, so nag-iingat din po kami since ito ay voluntaryo na milk donation, nag-iingat po kami doon sa mga binibigay din naming gatas. Ang pasteurized milk ay maaring magtagal ng 6 na buwan na frozen. Ang raw milk naman ay maaring magtagal ng 3 months. Ang na-thaw na gatas o pinalambot mula sa freezer ay dapat nang maubos sa loob ng 24 hours. May 9 na milk depot sa Quezon City kung saan maaring i-donate ang breast milk. Mothers can go to our malls, they can donate, provided they're qualified, and they can also deposit the milk that they have stored inside their homes, and they'll put it inside our freezer, our facilities. It can also be in the form of liquid gold, which is your own, very own human milk that you have. Mapamayaman ka man, may mahirap ka man, you can be charitable. And this is one form of being a selfless person. You give something that you have that is free for you and your child, but you also think of another child who is out there. Breast milk is still best for babies. Magpoprotekta ito sa mga sanggol laban sa mga sakit. Malaking tulong din sa proper growth and development, kasama ang brain o cognitive development. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Another conservation milestone for the Philippines. Nakita na muli ang Philippine deer sa Marinduque makalipas ang ilang dekada. Kinumpirma ito ng Marinduque Wildlife Sanctuary Protected Area Management Office. Dulot daw ito ng patuloy na pagmomonitor, camera traps at kooperasyon ng mga komunidad. Namataan ng ilang usa sa iba't ibang bayan, ngunit may banta pa rin ang illegal hunting, poaching at attack by wild dogs. Sabi naman ng DENR, patuloy pa rin ang mga programa para protektahan ang Philippine deer at maparami ang kanilang populasyon sa lugar. It's a memorable day at Enchanted Kingdom. Kasabay kasi ng 30th anniversary nito, patok ang pagbubukas ng iconic nitong Wheel of Fate sa publiko. Yan ang Agenda Weekend report ni Chill Emprido ng Abante. Live na duulat mula sa Santa Rosa, Laguna. Chill, kamusta naman dyan at anong bago sa Enchanted Kingdom? Ivy, kasabay nga ng selebrasyon ng 30th anniversary ng Enchanted Kingdom. Formal nang binuksan itong iconic na Wheel of Fate para muling magpasaya sa mga bisita matapos itong sumailalim sa pagsasayos ng ilang buwan. Ayon kay Nico Mamon, ang Head for Integrated Marketing ng Enchanted Kingdom, mas pinaganda ang naturang Ferris wheel upang magbigay ng mas maayos at ligtas na karanasan sa mga park-goer. Kabilang sa mga isinagawang pagbabago, ang upgraded ride system technology, mas smooth na biyahe at bagong tema nito na tumutugma sa makulay na disenyo ng Midway Boardwalk. Ang pinaka-focus po talaga namin sa Wheel of Fate is the fact that it is one of the most popular rides in Enchanted Kingdom.
wherein lahat po ng guests natin of all multi-generations, no, whether bata or matanda, nakaka-enjoy po talaga. And you also get to see the most beautiful views of our home city, which is Santa Rosa. So talagang we are thrilled that the Wheel of Fate is open because it illuminates the energy and the light of the park. Masadagdagan din ang saya ng mga bisita matapos ang pagbubukas nga nitong Wheel of Fate, lalo na sa mga hindi gaanong sanay sa extreme rides. Isa kasi ang Ferris wheel sa kalmadong rides pero nakaka-enjoy lalo na kapag kasama ang loved ones. Tulad na lamang ng couple na sina Novi Takata at Earl Mark Kamit na bininyagan agad ang Fate of Wheel dahil ito ang kanilang unang rides na sinakyan. Yun nga po very comfortable po siya, sobrang presko. Sobrang smooth din actually nung ride namin. Na-enjoy namin, hindi siya nakakahilo, talagang perfect na perfect sa amin as couple. Diba? Napaka-relaxing na pagdating sa taas, kita lahat ng views. Napaka-relaxing. Super enjoy naman ang mga estudyanteng ito na nag-celebrate ng Family Day ngayon dito sa Enchanted Kingdom. Matapos subukan ng extreme ride, syempre, hindi raw nila palalagpasin ang Ferris wheel na kabubukas lang kanina. Actually po, may event po yung school namin, Family Day po. So, ayun po, sumama po kami. Masaya po siya lalo na po paggabi, sobrang hangin po. Yung tanawin pag nandun. Opo, sobrang ganda po ng light sa gabi. Itinuturing din kasi na isa sa pinakamatagal na atraksyon dito sa park ang Wheel of Fate na naging bahagi na ng maraming alaala ng mga pamilyang Pilipino mula nang magbukas ang Enchanted Kingdom noong 1995. May taas itong 130 feet kung saan makikita ang malawak na tanawin ng Santa Rosa at mga karatig lugar. Mas kapansin-pansin din na atraksyon tuwing gabi dahil sa makukulay nitong ilaw na nagsisilbing backdrop para sa mga gustong makakuha ng pictures at bonding moments ng pamilya. Bahagi ang muling pagbubukas ng Wheel of Fate sa patuloy na pagpapahusay ng Enchanted Kingdom sa kanilang mga pasilidad at atraksyon. Kabilang dito ang Agilada Experience, saribuhay na nagtatampok ng biodiversity ng Pilipinas, ang bagong Space Shuttle, bagong Eclipse at marami pang iba. Layunin ng Enchanted Kingdom na patuloy na maghatid ng world-class experience at hindi malilimutang saya para sa bawat henerasyon ng mga Pilipino. Kanina, pasado alas 5, nagsimula na itong pre-show at opening performance kasama itong mga cast ng movie na My Husband is a Mafia Boss. Isinagawa rin itong performance ng Bloomfields kasabay naman ng lighting ceremony at Spin the Wheel. Samantala, Ivy, mamaya inaasahan naman itong fireworks display. Siyempre, ito yung hudyat na may panibago na namang saya. Dito pa rin na mararanasan sa Enchanted Kingdom. Ivy? So Chill, before we let you go, nasakyan mo ba itong Wheel of Fate? Kasi mukhang promising yung renovated Wheel of Fate ng Enchanted Kingdom. Actually, Ivy, nasakyan ko na ito, no, at sobrang saya sa taas. Kasi hindi ako mahilig sa extreme rides. So, ito na lang yung mga kaya kong sakyan muna sa ngayon, Ivy. So, let's try din natin kasi masaya siya, lalo na pag nasa tuktok na. Mararamdaman mo yung sarap ng hangin at yung saya sa paligid ng buong Santa Rosa. Ivy. Okay, enjoy the fireworks display at EK Chill. Maraming salamat. That's Chill Emprido, nag-uulat ng live mula sa Enchanted Kingdom. Elon Musk nilinlang daw ang shareholders ng social media platform na X, formerly Twitter. Susunod yan sa Agenda Weekend. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na ipagpatuloy
ang diwa ng pagtsatsaga, pananampalataya at pagkakawang gawa kahit tapos na ang Ramadan. Sa kanyang mensahe ngayong Idil Fitr, sinabi ng Pangulo na ang disiplina at pagsasakripisyo sa panahon ng Ramadan ay dapat magpatuloy sa araw-araw na buhay. Binigyan din rin niya na ang mga katangiang ito ang gagabay sa mga Pilipino at huhubog sa bagong Pilipinas. This occasion is important to all of us, as the virtues cultivated during Ramadan are the same virtues that will guide our nation towards deeper solidarity and a more hopeful future. So as we observe this day, let us renew our shared commitment to upholding harmony and nurturing a bagong Pilipinas built on lasting peace, discipline, mutual respect, and genuine understanding. Eid Mubarak! Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Nagdesisyon ng isang federal jury sa California na nilinlang ni Elon Musk ang mga shareholder ng Twitter noong 2022. Ayon sa US jury, mali ang ilang pahayag ni Musk tungkol sa dami ng fake accounts o bots na posibleng nakaapekto sa presyo ng stock. Ginawa umano ito para mapababa ang halaga ng shares bago ang kanyang pagbili sa kumpanya sa halagang $44 billion. Tinatayang aabot sa $2.5 billion ang posibleng bayarin na danyos, pero hindi pa ito final. Depensa ng company Musk, isa lang itong bump in the road at mag-aapela sila. Nabili pa rin ng tech tycoon ng Twitter noong 2022 at pinalitan ang pangalan nito bilang X. Dumarami ang mga tanong sa pagkamatay ng isang Filipino-American airport worker sa San Francisco International Airport. Naghahanap rin ng sagot at pananagutan ng kanyang pamilya. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ng ating US correspondent, Henny Espinosa. Tila isang bangungot ang mga nakaraang buwan para sa mga pamilya at kaibigan ng 28-year-old Phil-Am na si John Brandon Lacayanga. Gabi ng January 18, nakaduty si Brandon sa San Francisco International Airport nang siya ay masawi sa trabaho. Ayon sa airport officials, natagpo ang patay si Brandon sa ilalim ng cargo pallet na kanyang hinihila sa isang vehicle service road sa gitna ng Terminal 3 at International Terminal. When I found that it's him, it broke me like into pieces. Like, it's gonna get tight. I couldn't accept it. Hindi masukat ang tigating nararamdaman ng kanyang mga magulang dahil nag-iisang anak lang nila si Brandon. Natanggap ng pamilya ang balita ng kanyang biglaang pagkamatay mula sa kanyang manager sa Dubai National Air Travel. Ang sabi nila, he was driving that tow truck. Tapos he slid down on the left and fell down. And got run over by the cargo pallet. I can't really connect the dots about him working and then him taking his last breath in his workplace. Nais ng pamilyang makuha ang katotohanan at kung may negligence na involved. Nakuha ng kanilang legal counsel na si DL Rancher ang security camera footage ng insidente. It looks like he ran. He drive into a pothole. There is a pothole there or a bump. That's why he lost steering control of the tag towing. And then that's why he fell down there. Ayon kay Rancher, nasa maagang parte pa lang sila ng investigasyon. Pero nakakabahala raw ang initial findings. Ang sabi ng abogado, naka-assign si Brandon na mag-tow ng napakabigat na cargo gamit ang isang equipment na maaaring hindi safe o sapat. Pinag-aaralan nila kung may posibleng third-party liability. Gate ni Rancher, no worker, no son should lose their life due to unsafe working conditions. Habang nagtipon ang mga pamilya at kaibigan ni Brandon, anilay sa gitna ng kanilang kalungkutan ay ang pagnanasang makamit ang hustisya. Always I cry because my son lost. He need the justice for him.
Habang hinihintay nila ang resulta ng investigasyon ng Occupational Safety and Health Administration, determinado silang panagutin ang sinumang may responsibilidad sa pagkamatay ng PhilAm airport worker. Para sa Agenda Weekend, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Daly City, California. Isa-isang kinilala ng Philippine Sports Commission ang mga Pinay na patuloy na nagpapakita ng kanilang angking galing sa larangan ng sports. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Pinarangalan ang Filipina athletes sa katatapos lang na Women in Sports Awards na pinangunahan ng Philippine Sports Commission at Philippine Commission on Women. Naging sentro ang awards sa patuloy na pag-angat ng kababaihan sa mundo ng palakasan, kasabay ng mas matibay na panawagan para sa inclusivity at gender equality. Mahigit 80 parangal ang iginawad at para sa PSC. May malinaw na mensahe ito para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pinay. Dapat lang bigyan natin ng parangal, dapat lang pasalamatan natin para lang all the young women, yung mga bagong atleta, yung mga young kids natin na nag-iisip ako ba'y magiging atleta, this is a perfect way of saying, yes, please be an athlete and represent the Philippines. Isa sa pinakamalaking kwento ng tagumpay, ang historic run ng Pilipinas na hindi lang kinilalang Athletes of the Year, kundi naghatid din ng kauna-unahang gold medal ng Pilipinas sa women's football sa Southeast Asian Games matapos talunin ng Vietnam sa penalty shootout. Para kay Ina Palacios, ang tagumpay ay nagsisimula sa passion. Enjoyin niyo lang yung ginagawa niyo at saka mahalin niyo ng todo. Kung para sa Pilipinas, para sa sports, para sa kinabukasan ng mga bata. Kinilala rin bilang Para-Athlete of the Year ang para-swimmer na si Angel May Autumn. Matapos ang kanyang dominanteng kampanya sa 13th ASEAN Para Games, kung saan nag-uwi siya ng 5 gintong medalya. Patuloy lang kayong mangarap at lalong-lalong pagkatiwalaan niyo yung sarili niyo sa sarili niyong kakayahan. Pinarangalan din ang makasaysayang Olympic debut ni Tallulah Prue sa 2026 Winter Olympics. I definitely want to make them be inspired by me, and definitely look up to me as a role model in sports and just in life, I think that it's really important to have that representation. At patuloy din kinilala ang lakas ng Pilipinas sa katauhan ng 2-time Olympic medalist na si Nesty Petesio. Palaban po tayo. Pilipino, lahat ng Pilipino palaban tayo, pero mas palaban ng mga kababaihan. Ang Women in Sports Awards ay selebrasyon ng kapangyarihan ng mga kababaihan sa palakasan. Patunay na mga Pinay ay simbolo ng tapang, lakas at walang tigil na dedikasyon na humuhubog sa Philippine sports. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Marami ang naniniwalang mananaig ang Pinoy junior golfer na si Zach Guico sa darating na U-Swing World Championship sa California. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Muling iwawagayway ni Zach Guico ang bandila ng Pilipinas sa World Golf Championship sa San Diego, California. With an amazing 3 under today. Ito'y matapos tanghaling kampiyon si Guico sa qualifying round sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac nitong March 17 hanggang March 19. Like a lot of practice. So, yeah. Really need to practice on short game because the greens here at Luisita are very hard. Gaganapin ang Oswing World Championship sa darating na Hulyo. Noong nakarang taon, pampito si Guico sa 7 to 8 division ng nasabing kompetisyon. Mataas ang kumpiyansa ng mga kapwa golfer maging ng kanyang idolo na mananaig si Zach Guico sa darating na torneo. I've met Zach like a few years ago. To see him grow up so much and that span of a few years it's awesome to see him play really well. Sa edad na 8, 2 international championship nang napanalunan ni Zach tubong pinalo ng Pangasinan. Kinabibilangan ito ng 2025 US Kids Golf World Championship sa Pinehurst, North Carolina. At ngayong taon, nakuha niya ang pangalawang titulo matapos manaig sa 8 to 9-year-old division ng Daily Mail Junior World Championship sa Marbella, Spain. Hopefully he will continue to love the game. I think that's what's
important naman if you will continue to love it. Kasi it's hard to force children to play a certain sport and their heart is not there. Kasunod ng pag-dominate sa qualifying event, balik ensayo si Zach. I feel really good actually because I'm gonna be playing at Singing Hills again. Malayo mararating nitong batang to. Layo ng drive eh. Makakaharap ni Zach sa San Diego, California ang mga ipinagmamalaking batang golfer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa Agenda Weekend, Dobby D. Guzman, Billionaire News Channel, Tarlac. NBA legend Dennis Rodman is set to be inducted into the World Wrestling Entertainment or WWE Hall of Fame, ayon sa isang ESPN report. Bukod sa pagiging 5-time NBA champion, nagkaroon din siya ng stint sa pro wrestling noong late 90s sa World Championship Wrestling kung saan sumabak siya sa ilang high-profile matches. Kilala sa kanyang wild personality, swak na swak si Rodman sa entertainment side ng wrestling, lalo na nang makapag-team siya kay Hulk Hogan sa ring. Gaganapin ang WWE Hall of Fame ceremony sa April 7 sa Las Vegas. Pumanaw na sa edad na 86 ang veteranong US actor na si Chuck Norris. Ayon sa Instagram post ng kanyang pamilya, nais daw muna nilang panatilihing pribado ang circumstances ng pagkamatay ng aktor. Pero pumanaw raw ito ng mapayapa habang kasama ang kanyang pamilya. Kilala ang aktor bilang bida sa ilang maaksyong mga pelikula tulad ng The Code of Silence at The Delta Force. Nagpasalamat ang Norris family sa mga dasal na natanggap ng aktor mula pa noong maospital siya noong nakaraang araw. Hindi lang concert livestream at documentary ang regalo ng Netflix sa BTS fans. Inanunsyo rin ng streaming giant na may profile icons ng K-pop superstars for its app users. May option ang Netflix audience na palitan ang kanilang profile icon to their desired BTS member. Perfect timing din ito sa release ng comeback live special ng grupo na mapapanood ngayong March 21 ng 7 p.m. Magpe-perform ang K-pop Kings sa Gwanghwamun, South Korea para i-celebrate ang kanilang comeback na arirang. Ivy, batiin muna natin yung ating mga kapatid na Muslim ng Eid Mubarak as they celebrate sa pagtatapos nitong Ramadan ngayong araw. Happy Eid po sa inyong lahat. At syempre, Ivy, ang mga army ay nagsa-celebrate din. BTS Army. Yes. Yes. Oo, hindi na BTS Army ka ba? Well, ako, yes, I follow them. Oh. In fact, What's yung your mga favorite song? Madami eh. Too many to mention. 2016 pa. 2016 era ako. 2017. Okay. At, inaabangan mo ang papalitan mo ang Netflix icon mo later, George, I think. Hindi na, wag na. Wag na tayo magpalit ng icon. Sa isip na lang natin yan. Ikaw ba? Kung magpapalit ka ng icon, sinong icon mo? V. Taeyong, yes. Yung favorite ko yun. Sorry, pangalan ng aso ko, Taeyong. Taeyong talaga. Grabe ka naman, nilalagtulad mo sa... Hayaan mo na. Kasi yung meron kaming grupo na yung mga pangalan ng aso namin, mga BTS member. BTS member. So, he's a fan talaga. Ito na po, mag-change ng icon later sa Netflix. Baka mamaya mapasayaw tayo pag nagsimula ang mga ganap sa Netflix. But anyway, maganda yan. Para sa mga army, aabangan nila, comeback ng BTS. Yes. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.